Tropical Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, May 21, 2024. Ang umiiral ngayon sa ating bansa, yung easterlies o yung mainit na hangin ang gagaling sa dagat Pasipiko. Asahan po natin na makakaranas pa rin po tayo ng maalinsangang panahon, pero mamaya nga pong hapon ay makakaranas ng mga biglaang pag-ulan dito nga po sa may parte ng Ilocos Region at ilang bahagi ng Luzon. Asahan naman natin na magiging makulimlim ang kaulapan sa Metro Manila na may tsansa ng mga scattered rain shower. Meron man tayong posibleng thunderstorm sa may western section ng Mindanao at yung minomonitor naman po nating low pressure area na nandito nga sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayun nga sa ating advanced weather forecast ng European Center, possible nga po by May 23 ay papasok po yan ng Philippine Area of Responsibility at ito po ay bilang isang low pressure area. Posible nga mag-intensify yan into tropical depression kapag nasa parte na nga ng eastern section ng Visayas at nagbago nga muli yung kanyang posibleng direksyon. Dumako nga muna tayo dito sa ating Rayma animation. Dito nga mapapansin natin mamayang alas 10 ng umaga magiging maayos at maganda pa rin ang lagay ng panahon, pero pagdating nga po ng launan ng hapon dito nga sa may parte ng western section ng Luzon, may tsansa ng mga biglaang pagbuhos ng pagulan. At pagdating nga po ng alas 3, ganun pa rin po, may tsansa pa rin po ng mga biglaang pagbuhos ng pagulan ang western section nga po ng Luzon. At magiging makulimlim naman ang kaulapan ng Metro Manila at may mga posibilidad tayo dyan na scattered rain shower. Hanggang mamaya nga pong alas 10 hanggang alas 11 ng gabi, asahan po natin na magkakaroon ng mga posibleng kalat-kalat na pag-ulan. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, ito nga po yung low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating nga po bukas, ito nga po dahan-dahan ng kikilos. At pagdating naman po ng May 23, posible nga po pumasok yan ng ating Philippine Area of Responsibility bilang isang low pressure area. At pagdating naman po ng May 24, nasa eastern section po yan ng Visayas. At dito nga po ay posibleng dahan-dahan mag-intensify yan into tropical depression or mahinang bagyo. Maapektuhan nga po niya ng kanyang extension ng kaulapan o ng kanyang diametro ang Visayas at Bicol region. Pagdating naman po ng May 26, ay ito ay posibleng mag-intensify pa at mapapansin nga natin posible nitong hatakin yung habagat na magdadala man ng pagulan sa ating bansa. Sa ngayon nga po, bumaba yung landfall scenario niyan dahil posibleng mag-recurve yan patungo po sa Japan. As of now po yan sa latest update ng European Center. At pagdating naman po ng May 27, ito po yung mas lalakas pa at ito ay nasa karagatan ng Philippine Sea at hahatakin po niyan yung habagat na posibleng magdulot naman ng pagulan sa ating bansa. Posibleng makaranas ng may mga malalakas na pagulan ang western section niya ng ating bansa, lalong-lalo na ang Visayas at parte ng Mindanao. Pagdating naman po ng May 28, patuloy pa nga po yan na lalakas pero papalayo na yan ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero yung habagat naman ay posibleng magdala po yan ng malalakas na pagulan sa ating bansa. Dito naman po sa ating wind map animation kung saan nga mapapansin natin yung pagpasok niyan ng May 23, itong posibleng sama ng panahon at mag-i-intensify po yan habang papalapit sa may eastern section ng Visayas bilang isang tropical depression. At pagdating po niya sa may eastern section ng Catanduanes, mas posible pang lumakas into tropical storm category. At yung kanyang diametro, abot po yan yung parte ng Catanduanes at yung eastern section niya ng Visayas. At ito nga po ay posibleng mas lumakas pa at magre-recurve naman po yan patungo sa parte ng Japan. Pero mapapansin nga natin hahatakin nga po niyan yung habagat na posibleng magdulot naman ng pagulan sa ating bansa. Kung mapapansin nga po natin bago-bago pa rin nga po yung posibleng senaryo nitong sama ng panahon
na inilalabas ng advanced prediction ng European Center. Dahil nga inuulit natin, malayo pa nga po itong posibleng sama ng panahon na to. Marami pa rin pong posibilidad na pagbabago yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman nga po natin kung ano nga ba yung magiging posibleng senaryo nitong posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa at yung pagbugso na ng habagat na mararanasan na nga po sa may western section ng ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.